Panibagong pambubuli ng China ang iniulat ng Philippine Coast Guard. Inarang na binombahan pa ng tubig. Yan ang pinakabagong insidente ng pambubuli ng China. Buhos ng suporta para sa Pilipinas kasunod ng insidente pero giit ng China, dinipensa nila ang teritoryo nila. Paano naging teritoryo nila yan? Pinapalis po tayo ng ating kapitbahay sa sarili nating bakuran. Hindi pa po sila nakontento doon. Pinuguhan pa po tayo ng tubig. Mga bastos. Huwag nyo kaming apihin dahil kilala naman po ang Pilipino na matatapang lumalaban at pinaglalaban ang ating karapatan. Sobra na tayong ginagago nitong China, Mr. President. Sila ay tambaluslos. Kumusta mga idol, mayroon naman tayong bagong chika sa inyo. Bago yan, welcome sa channel ni Mr. JV. Kamakailan, may mga pangyayari sa karagatan na tunay na nagpabahala sa ating bansa. Ipinakita ng isang video, ang aktwal na pambobomba ng tubig ng isang barko ng Chinese Coast Guard sa isang barko ng Pilipinas, habang ito ay papunta sa Ayungin Shoal. Sa pagtutulungan ng ating mga kasundaluhan mula sa Armed Forces of the Philippines, ang sasakyang pandagat na may dalang mga supply para sa BRP Sierra Madre sa nasabing lugar. Subalit, sa kabila ng layunin ng paghatid ng supply, naganap ang isang di inaasahang pangyayari. Hinarang at binomba ng tubig ang ating mga sasakyang pandagat, hindi lamang ng Chinese Coast Guard, kundi pati na rin ng mga malalaking barko ng China. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng hindi lang pagkaantala ng pagdating ng pangalawang sasakyang pandagat sa BRP Sierra Madre, kundi pati na rin ang pag-aalala sa kaligtasan ng mga tauhan. Mariin nating kinukundena ang pangyayaring ito, dahil ito ay hindi lamang isang pagyurak sa kaligtasan ng mga tauhan mula sa Philippine Coast Guard, at sa mga supply na dala ng mga sasakyang pandagat. Ito rin ay malinaw na labag sa mga prinsipyong pang-internasyonal. Batay sa mga umiiral na alituntunin, may mga pamantayan na nagpapahayag kung paano dapat tratuhin ang mga Pilipino. Dahil sa kahalagahan ng isyong ito, hindi maiiwasan ng mga mambabatas na magsalita ukol sa insidenteng ito. Naniniwala sila na ang ganitong uri ng pambobomba ng tubig at panggigipit ay hindi dapat palampasin. Kinakailangan nilang ipahayag ang kanilang mga saloobin upang protektahan ang kaligtasan ng mga tauhan at ang soberanya ng Pilipinas. Pinapalis po tayo ng ating kapitbahay sa sarili nating bakuran. Hindi pa po sila nakontento doon. Pinuguhan pa po tayo ng tubig. Mga bastos. Ano po kaya ang pwede pa natin gawin bilang isang bansa upang tumigil po ang ginagawang ito ng ating kapitbahay at matagal nating kaibigan? Ang Pilipinas at China ay matagal na nagkaroon at napanatili ang maayos na ugnayan. Our trade relations date back to pre-colonial times. Ngunit bakit po ganito ang pagtrato nila sa atin ngayon? Ano po ang magandang kahinatnan ng pagpa-file natin ng mga diplomatic protests kung ang mismong arbitral ruling ay kanila lamang isinasantabi? Mr. President, I join the frustration of the Filipino people in the relentless belligerence of the Chinese government, when international law already gives us all the legal rights to the contested areas. I join in the frustration of the whole country that all of our diplomatic attempts seem to bear no fruit. I join the frustration of our people that we seem to be powerless despite our exhaustive efforts in defending what is rightfully ours. Ang mga kuha na ginawa nila laban sa mismo nating tanod baybayin ay isa na namang halimbawa ng mga banta laban sa ating seguridad, kaligtasan at soberanya. Nakababahala po na matapos lamang ng nagkakaisang advokasya at pagtindig ng Senado bilang isa sa mga haligi ng kalayaan at kasarinlan ng ating bansa nitong nakaraang linggo, eto at para bang panunuya ang naganap na pagkanyo ng tubig sa ating mga kababayan. Hindi ko mapigilan na mangilabot dahil isa itong paalala kung para kanino ba nating ginagawa ang makailang ulit na pagtindig laban sa mga banta sa ating soberanya. Ginoong Pangulo, kailan po ba dapat tayo aaksyon? Yun po ang tanong ko. Ito po ba, sa palagay po ba natin ay maging aantayin pa natin na yung invasion? Ang sabi po ng talumpati ng ating Ginoong Pangulo, sila po ay ilang nautical miles na lang sa Palawan.
Aantayin po ba natin lumanding muna sila sa Palawan? Bago po natin baguhin ang konstitusyon natin at amendahan na ilagay natin ang imminent danger. Hindi naman po ibig sabihin ng salitang martial law, pagka dineklara mo, tayo ay pa-flashback ng 1972. Hindi po ganun. Ang martial law po, yan po ay isang bagay para ang ating mga Pilipino ay maorganisa natin ng tama. Paano naging teritoryo nila yan? Nung panahon nila Lapu-Lapu, doon na po umiikot ang ating mga kapwang Pilipino na mangisda sa mga lugar na ito. Time immemorial. They never, of course, they would travel with the trade, no? Yung kanilang, hindi galyon yung ginagamit nila, junk boat, yung mga junk boat nila. Pero, napakalayo nito mga lugar sa China. And they categorically and unilaterally claim that it is theirs. Yan ang masama dyan. What say you now? What say you now? That they have attacked our ships with water cannons. What say you, these people? Are you with us? Or are you with China? Are you patriots? Or are you traitors? Diba? Blessed are the peacemakers. But we must make a stand. Hindi ito pwedeng gawin nila, bombahin nila ng tubig. Nagumpisa na sila. Nakita nila, bumalik yung barko. Siguro lahat na ng barkong pupunta dyan ay gagawin po nila yan. So what action can we take? Calling us stupid? Calling us ignorant? Now what? What say them? What do they say about this incident? Sila ba'y natutuwa sa pangyayaring ito? Baka bayad ng mga Chinese yan? Sila ba ay natutuwa sa paghihinakit sa ating mga sundalo at Coast Guard na nagsakripisyo na kanilang buhay para sa ating bansa? Yan ang katanungan ko dyan ngayon. We should rally the people's support. In Vietnam, they would rally. Tens of thousands would rally in front of the Chinese embassy against their atrocious acts in the side of the Vietnamese Sea. Dapat tayo din mapukaw sa Bisaya pa. Pukaw na to ba? Kinalan magising ang ating bansa. Dahil kung hindi po tayo magigising, ang Palawan magiging kanila na. Yung mga resort dyan sa Palawan ay magiging China na. Kung hindi po tayo gagalaw, kailan pa tayo gagalaw? Tama sinabi ni Senator Robin Hood Padilla. Kung hindi natin pukawin ang ating puso, wala na mangyayari sa atin po. And that's why I don't want to discuss strategy, but we have to do something. It cannot be like this status quo. It is like a Groundhog Day. Paulit-ulit na lang pangyayaring ito. Katulad ng binanggit ko kanina, sa daming note verbal na binigay natin sa China, pwede na natin i-gift wrap yung buong Chinese Embassy ng note verbal. Tunay po na nakakagimbal, nakakasalukasok at nakakakulo ng dugo ang mga nakita at narinig natin, Ginoong Pangulo. Hindi po ito gawain ng isang kaibigan, Mr. President. Nung isang araw, Mr. President, dinefine ko po dito sa bulwagan na ito kung ano ibig sabihin ng bully, Mr. President. At lahat po doon, check. Ngayon ho, pagka dinefine naman natin ang salitang kaibigan o friend, lahat po, X, Mr. President. Stop bullying us. Grabing respeto po ang ibinigay sa inyo nung panahon po ni dating Pangulong Duterte. Sa 6 na taon, binigay ni Pangulong Duterte ang lahat ng respeto. Gaya ng sinabi ko noon, kahit maliit lang tayo na bansa, huwag nyo kaming apihin dahil kilala naman po ang Pilipino na matatapang lumalaban at pinaglalaban ang ating karapatan. Diba kapag ang tao, ikaw ay kinakausap at mabait na makiusap sa'yo, o kaibigan tayo, ikaw ay nagtiwala, pagkatapos, iba ang ginagawa. Ano ba ang pagkonsidera mo sa ganung klaseng tao, Mr. President? Diba? Sila ay hindi ko ano sa Tagalog yung Mr. President, ano ibig sabihin nun? Sila ay hindi naman taksil, doble kara, balahora. Basta in short, Mr. President, sa amin sa Bisaya, ang tawag diyan tambaluslos. Yan ang tawag namin ng ganung klaseng tao. Iba pagkausap, pero pagtalikod mo, iba ang ginagawa. So, that's clear tambaluslos na tao. So, Mr. President, alam mo, sobra na tayong ginagago nitong China, Mr. President. Alam nila na hindi sila pwede magpaputok sa ating mga pwersa doon, sa ating Coast Guard, dahil it will trigger the activation of the Mutual Defense Treaty with the United States. So, ang ginagawa lang, Mr. President, is binubumba lang nila tayo ng tubig. At alam nyo, yung pagbubumba ng tubig ay pareho lang rin yan sa pagpapaputok. Dahil, pag ikaw ay tinamaan ng high pressure na tubig na yan, pwedeng mabali yung braso mo, mabali ang liig mo, o kaya matumba ka, mahampas ka doon sa sahig na bakal ng barko, patay ka rin. So, ganoon na rin ang epekto. Without firing a single shot, patay ka dahil lang sa tubig. So, in short, this is
we can say this, this is not an armed attack against our people. But, ano pang ibig sabihin yan? Hindi nga armed, pero ang result ng attack will result to injury, if not death. So, ganun po ang ginagawa nila. Yung mga glasses ng ating mga sasakyang barko, pag tinamaan ng high pressure tubig na yan, basag. Basag yung ating mga glasses ng barko. So, alam mo, as I have said, Mr. President, tama na yung ginagawa nitong mga taong ito. Hindi na po pwede, hindi ba tayo maawa sa sarili natin? Parang ganun na lang tayo palagi. So, by saying that sila ay tambaluslos. Sa pangwakas, ang pangyayaring ito ay isang mahalagang paalala sa atin, na manatili tayong mapanuri at mapagmatsyag sa mga pangyayari sa ating paligid. Kailangan nating itaguyod ang kapayapaan at ang masusing pagrespeto sa batas internasyonal upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan sa karagatan. Magsilbing inspirasyon sana ito sa ating pagtutulungan bilang isang Pilipino, upang pangalagaan ang ating mga karapatan at interes sa mga larangan ng pandaigdigang diplomasya. Kayo mga idol, ano ang masasabi niyo sa chika topic natin ngayon? At syempre bago tayo magtapos sa ating video, ay inaanyayahan ko kayo na mag-like sa ating Facebook at mag-subscribe na rin sa YouTube, dahil malaking tulong na ito sa pag-grow ng aking channel, upang mas lalo pa ako na magsipag sa pag-upload ng mga videos na kagaya nito. Hindi naman ako nagmamakaawa sa inyo mga idol, pero sana maawa na kayo. Hanggang dito na lang ang ating video, maraming salamat sa inyong pagtambay, bye-bye.